Ate, meron pa ho ba kayong iuutos? Wala na siguro. O ano, luluwas ka ba para sa parada? Hindi na po siguro. Patapos na kasi yun eh. Uuwi na lang ho ako. Sige, bukas medyo agahan mo lang para matapos mong linisin yung garahe. Sige po. Mauna na po ako. Kuya. Rowena? Kuya? Gutom na ako. Ginabi na naman kayo ng pagluluto. Ano oras ba kayo nakabalik galing sa parada? Si Rowena kasi pang umuwi, nawili sa bayan. Mapula na naman ang huso mo. Nagpintura ka na naman ng muka. Ikaw tinitipid mo baon mo sa eskwelahan tapos uubusin mo lang dyan para pampinta ng mukha mo. Ano ka? Kuya, kumain ka na. Gutom lang yan. Pag kinapos ka ng pera, huwag kang makahingi-hingi sa akin, ha? Ang gawin mo, kainin mo yung makeup na kinauululan mo. Lagyan mo ng tubig yan. Lando! Lando! Oh, bakit? Lando, ako ang napili nila. Pupunta na ako Maynila, doon na ako mag-aaral. Talaga? Talaga? Sasabihin ko na to kay Kuya. Lando, ako, scholar na ako. Pupunta na ako Maynila. Bakit pare yatang hindi ka natutuwa sa binabalita ko sa'yo? Rowena, mamaya na lang pag-uwi. Kuya, alam mo, marami nag-apply para sa scholarship na to. Alam mo, ako napili nila. Tingnan mo, Kuya. Sila na bahala sa matrikula ko. Hanggang matapos ako ng college. Kailangan ko lang maintain yung grade na gusto nila. Pagkatapos nun, sila nang bahala sa lahat, Kuya. Hindi to pipitsugin na eskwelahan. Isa to sa pinakatanyag na eskwelahan sa Maynila. Maraming gusto makapasok dito. Hindi lang ganun kasimple yun. Kuya, ano ba magulo? Unang-una, pwede ba namang mag-isa ka sa Maynila? Di ba, Kuya, sinabi ko naman sa'yo na sumulat ako kay Chupiping? Ha? Nakakahiya, makikitira ka pa sa kamag-anak natin? Bakit ka mahihiya? Ako naman makikitira doon. Dahil pananagutan kita. Mula nung namatay ang nanay, ako na ang nananagot sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ngayon, ayoko naman sabihin ng mga kamag-anak natin. Iniisip mo kung ano sasabihin ng kamag-anak natin. Paano naman ako? Mamaya na yan, isipin ko muna. Kuya, hindi pwede. Hindi nila ako aantayin eh. Kailangan makapagbigay na ako ng kasagutan, kundi papaltan nila ako. Bakit mo ba ako inaapura? Lulubog ba Maynila sa Makalawa? Kung gusto mo mag-aaral, ang daming eskwelahan dito sa atin, oh. Kuya, may pagkakataon na ako makapag-aral sa Maynila eh. Pero ikaw, pinipilitan mo pa rin ako makapag-aral sa bulok na eskwelahan dito sa probinsya. Oh, napadalaw pala tong kapatid mo. Kumusta ka na, Rowena? Kinakausap ka. Mabuti po. Sana. Nestor, pagkatapos niyo mag-usap, pwede ba? Linisin mo na muna yung tambak dun sa malapit sa kusina at baka bahayan na ng daga. Sige ha. Kuya! Rowena? Umiiyak ka ba? Pwede ba landog mo na akong busitin? Baka ikaw lang awayin ko. Bakit? Ayaw niya akong payagan eh. Nino? Sino pa di yung magaling kong kuya? Ayaw kang payagang ano?
Ayaw niya ako payagan lumuwas ng Maynila para makapag-aral. Di bali na lang yung pinaghirapan kong scholarship. Di bali na lang yung halos masiraan na ako ng ulo para makapasok lang ako sa university sa Maynila. Bakit tutol si Kuya Nestor? Dahil makitid ang utak niya. Gusto niya lahat ng tao makontento na dito na pinanganak, mabuhay, mamatay, dito sa kinalalagyan natin. Pwede ba lang umuwi ka na? Gusto ko lang mapag-isa eh. Ano naman ang gagawin mo dito? Kung kinakailangan, lalanguin ko mula dito hanggang Maynila. Hindi ako makakapayag na merong isang taong sisira sa pangarap ko. Pabayaan mo na muna siya. Baka pagtagal-tagal mag-iba rin yung isip niya. Kailan pa? Pag may kulaban na yung mga mata ko. Pag wala na yung scholarship ko. Alam mo na, napakaramot niya eh. Gusto natin ng tao tumulad sa kanya na makontento sa pagpapaalila dahil yun lang naman yung alam niya eh, magpaalila eh. Ako na magluluto sa bahay. Umuwi ka na kagad baka magalit pa siya eh. Pagkagaling niya kila Mrs. Salcedo. Mamaya mo na pag-initin ng ulo mo. Kumain ka na muna. Wala akong gana. Di papayagan mo siya mag-aral sa Maynila. Parang napakalaking pagkakamali ko naman po kung pigilan ko si Rowena. Napakatalino po ng kapatid ko na yon. Alam niyo ba, nag-number 1 siya sa mga graduate sa high school nila. Nakakatatlong medalya na po siya. Tapos isa pa, sa dinami-dami po ng naghahanap ng scholarship sa kanila, siya po napili. Mali nga kung pipigilan mo. Kaya lang po, Kaya lang kailangan mo ng pera, ganun ba? hindi naman po ako maabuso sa inyo eh. Mula nung kunin niyo ako dito para magtrabaho, hindi po ako umuutang. Maingat po ako sa mga bagay na ganyan. Magkano ba kailangan mo? Yun o sanang pamasahe papunta sa Maynila. Tsaka konting panggastos po. Makikisuyo lang po kami sa tsuhin ko sa Quezon City. Dun muna maninirahan si Rowena. Pero kung hindi pa pwede, maintindihan ko naman po eh. Alam mo, Nestor, ikaw ang may problema. Hindi nakakabuti sa isang tao ang sobrang bait. Tignan mo nga yung sarili mo. Ikaw ang hindi nakapag-aral dahil nagpaalipin ka para mabuhay at makapag-aral ang kapatid mo. Pati nga yung pinsan mong naulila, inampun mo. Nestor, hindi mo sagutin ang lahat ng tao sa paligid mo. Una mo munang pangalagaan yung sarili mo. May magagawa po ba ako? Hindi ko naman po maaaring pabayaan yung kapatid ko. Yung pinsan ko naman po na si Lando, nung namatay yung mga magulang niya, wala na po siyang matutuluyan. Tatato na lang po kami dito sa probinsya. Ikaw ba nakakasiguro na meron kang kwartong nakareserba sa'yo sa langit pag namatay ka? Ganun po talaga yun eh.
Rowena? Rowena? Kuya, sandali na lang, nagpabili lang ako ng gulay, tapos magluluto na ako. Rowena? Halika. Oo na. Pupunta ka na ng Maynila. Nakakuha na ako ng pera para sa pamasahe mo. Talaga, kuya? Sandali. Ito pangako mo ah. Pag nakatapos ka, ikaw na bahala sa pamasahe namin ni Lando para makita naman namin ang Maynila. Kuya! Halika nga. Pagdating mo sa Maynila, tawagan mo na kaagad si Chupiping. Oo, kuya. Ilang Sigurado ka beses ba nagkausap na kayo? Yan. Susunduin nga ako ni Chupiping. Alam mo na ba yung telepono niya? Kuya, tinanong mo na lang sa akin yan. Pwede ba akin na nga yung mga gamit ko? Malilate na ako. Magpakabait ka sa Maynila ah. Susulat ka. Babalitaan mo kami, ha? Oo, sige. Tara, mama. Paano? Kayong dalawa lang pala ng pinsan mo ang nasa bahay mo? Ewan ko po. Naisip ko lang kasi. Mag-isa lang kasi ako dito na kakalog-kalog. Kasama nga yung katulong na saksakan naman ng tanga. Total, ang laki-laki naman itong bahay eh. Dami-daming kwarto. Tinitirhan lang ng alikabok at agyo. Mahirap kasi ang walang lalaki sa bahay eh. Kaya naisip ko, baka gusto nyo, dumito na muna kayo ng pinsan mo. Maraming salamat ho, kaya lang... Naisip ko lang naman yun eh kasi sayang nga yung mga kwarto dito. Maayos naman po kami nilalando sa amin eh. Sige, ayusin mo na lang muna yung mga kalat dyan ha. Halos isang buwan na siyang hindi sumusulat ah. Tapos hihingi pa siya ng pera. Eh, marami raw siyang binabayaran sa eskwelahan niya, eh. Kapapadala ko pala ng pera nung katapusan ah. Natanggap ba niya? Pakibasa nga. Pakisabi kay Kuya Nestor na kulang yung perang natanggap ko. Hindi ako makakapagpatuloy ng isa kong subject dahil wala akong pambili ng libro. Binanggit ko na ito sa Akala kanya. ko ba sila ng nang una. bahala kay Rowena? Bakit ngayon pati yung libro? Eh, hindi raw nila sagot yung pambili ng libro at mga notebook na gagamitin sa eskwelahan. Ano kuya, papasabi ka pa ba? Sasara ko na itong sulat. Nahiya na nga ako kay Mrs. Salcedo eh. Di na ako nakakabayad, palaki pa ng palaki yung utang ko. Akin na sulat, ballpen. Kailangan matauhan to si Rowena eh. Ate, May kailangan ka raw sa akin. may ginagawa yata kayo eh. Sa ibang pagkakataon na lang po. Huwag.
Kailangan ko rin na makakausap eh. Mrs., Napakalungkot rin ang buhay mo, no? Napakabata mo pang naulila. Naiwanan ng napakabigat na responsibilidad. Habang ang kapatid mo ay nagpapakasasa sa Manila, ito ka. Tinitiis ang pagpapaalipin sa akin, pati na ang kalungkutan nitong bahay na ito. Ang ibang tao talaga, no? Pinanganak sa lungkot. Nabubuhay sa lungkot. At sa araw-araw sa bawat hininga kasabay, lungkot pa rin. Mrs., bakit po ba? Dapat siguro matuwa ako, no? Pero ewan ko. Maluloka na yata ako. Nestor, patay na ang asawa ko. Patay na ang asawa ko. Nakikiramay po ako sa inyo. Putang ina niya! Namatay-matay pa siya. Matapos niya akong iwan. Matapos niyang sirain ang buhay ko. Matapos ko siyang isumpa. Hanggang sa kamatayan, sinasaktan niya pa rin ako. Babalik na lang ako pag... Nestor, napakalungkot ng buhay ko. Hindi mo ba ako naintindihan? Ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Nestor, yakapin mo ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tama yata si Rowena. Walang patutunguhan ng buhay natin kung dito lang tayo. Para tayo naghihintay sa wala. Anong pinaplano mo, kuya? Kailangan maghanap na tayo ng ibang mapaglalagyan. Pag-iiwanan na tayo eh. Tara. Ipinabibigay po ni ate sa'yo. Ano to? Bakit daw? Ipapatawag ka na lang daw po niya kung kailan niya kakailanganin ng trabaho mo.
Yung papers ko bukas ang deadline nun. Oo na, sige, dadaling ko na lang sa practice mo. Tsaka huwag mong galingan masyado baka mabuking na hindi akong gumawa eh. O bukas pagkatapos ng history nyo, magkita tayo sa kantin. O sige, sige. Bye! Sige pare, ingat na lang. Okay. At saka tutulungan ka na lang namin para hindi ka naman masyadong mahirapan. Ba't parang hindi kaya masaya na makita kami? Halika nga rito! Halika! Kuya, anong ginagawa mo dito? Bakit ganyan ang ayos mo? Kuya, ginulat mo naman ako? Kuya, ano nangyari? Ba't yata pabigla-biglang nawaso ni Lando dito sa Maynila? Mahabang usapan pa yan. Tsaka na lang natin pag-usapan. Hanggang kailan kayo magbabakasyon dito ni Lando? Naisip ko lang na dito na lang kami ni Lando maghanap ng trabaho. Ano ka mo? Total yan naman si Lando, 16 years old na yan. Makakatulong na rin siya. Di ba? Kuya, saan kayo titira? Dito muna, kay Chupiping. Bakit? Nagkausap na kami ni Chupiping. Sinabi ko sa kanya na dito muna kami habang naghahanap kami ng trabaho. Alam mo, kuya, mahirap ang buhay dito sa Maynila. Alam ko naman yun eh. Pero, meron pa bang hihirap kaysa sa uri ng buhay natin sa probinsya? Kuya, ibang klaseng hirap ng pamumuhay dito. Meron nga dyan college graduate na pero hirap na hirap pa rin sa pagkahanap ng trabaho. Depende na lang yun sa determinasyon at kakayanan ng isang tao. Kuya, hindi naman kailangan ng determinasyon Siguro swerte. Meron nga dyan nakapag-aral na pero... Ang sinasabi mo, dahil di man lang ako nakapagtapos ng elementary, dapat mabugok na lang ang ulo ko at bumalik na lang ako sa... Kung isa lang nga ako, nakakahiya. Ano pa kaya kung tayong tatlo? Bakit ba parang gusto mong lumayas na lang kami ni Lando? Hindi ka ba natutuwa at magkalapit na tayo ngayon? Kuya, huwag mo nang pairalin yung galit mo. Kung sumulat ka nga swerte na yung isang beses sa isang buwan. Kadalasan pa nga para lang humingi ng pera. O sige, kuya. Bahala ka na, basta ako wala na akong sinabi. Ano to mga to? Kuya, ano ka ba? Huwag mo nang pakialaman yung mga gamit ko. Akala ko ba nag-aaral ka? Kailangan ba yung mga yan para tumalas yung utak mo para sa eskwela mo? Kuya, hindi mo kasi ako naiintindihan dahil hindi mo pa nakikilala yung mga klase ng taong pinakikisamahan ko sa university namin. Magkano isa nito? Huwag mo sabihin dito may inuubos lahat ng pera pinapadala ko sa'yo. Sa pagpinta ng mukha mo? Kuya, isa ba ring reason kaya lumuwas ka dito para bantayan ang bawat galaw ko? Rowena, telepono. Si Denise daw. Sino yung Dennis? Di ba't nagpapatawag ka ng lalaki dito? Kuya, Denise, babae yun. Tira! Ano to sa babae na yan, ha? Okay! Yun! Uy, hi! Oh, buka. Okay. Ano na naman yan? Homework ni Toffee? Alam mo, fulfilled ka pag nagpapaalila ka sa boyfriend mo, no? Hindi ko siya boyfriend. Then why did you do all of his homework for him?
Okay. Ang mas maganda niyan, magkita-kita tayo mamaya sa cafe, okay? Baka hindi ako makasama eh. Why not? Anong problema? Eh, paano may dumating ng mga buwisit sa buhay ko? Tsaka ano, 1 by 1 na picture. Black and white, tsaka color. Oo, yun ang kailangan, pare. Schedule lang, wala ka. Ito nga police clearance ko, wala na, expired na eh. Pamasahe ko na, naubos na eh. Alam mo, kanina pa ako rito, 5 oras na ako naghihintay. Bay, may makikisuyo lang. Saan ba rito yung pinupuntahan para mag-apply ng trabaho? Ayan, oh. Ang gulo-gulo nga eh. Walang pila. Kanya-kanya sila. Kumuha ka na ng numero. Babalik na lang daw ako, kinabukasan. Ano ba naman yan? Tagal-tagal naman na. Oo. Eh, balik na lang kami ng balik. Ano ba? Sinabi ko na sa isang linggo na kayo bumalik ko. Wala akong magagawa kayo. Pwede ba umalis na kayo at marami pa akong gagawin? Nabibigyan yung mga trabaho ko eh. Miss? Ulit nyo! Miss? Umalis na nga kayo. Pamasahe lang, gastos na kami. Ano po kailangan ko? Bilapan mo to, detach mo yung police clearance mo. Balik na naman niya, ano. Anong police clearance? Ano ka ba? Hindi ka ba marunong magbasa? Ayun sa labas, o doon sa bulletin board, basahin mo. Pwede ba umalis na kayo? Bumalik na kayo sa isang linggo. Wala akong magagawa kayo. Nakukulit nyo. Pamasahe, oh, di ba, pare? Uwi na kayo. Tadong to. Dami dahil pinasasagot. Akala mo, kay Ramos tayo magtatrabaho. Sandali naman pare, ah. Gusto mo pahiramin kita nitong ballpen ko? Sana magpatulong ka dun sa nakilala mo. Hindi rin naman ako matatanggap sa trabaho yan eh. Kailangan daw tapos ng high school. Alam mo, marami na may eskwelahan eh. Kung gugustuhin mo, pwede ka naman mag-aaral, magbasa at sumulat. Chopiping, marunong naman magsulat at magbasa si Kuya Nestor eh. Kaya nga lang, medyo mabagal. Makakahanap din ako ng trabaho. Tungan si Lando eh, papasok ka sa vocational school. Oo kuya, mag-aaral ako ng auto mechanics. Nakausap ko yung kaibigan kong incheck na may-ari ng gasolinahan. Habang nag-aaral si Lando sa umaga, maaari siyang kumita ng pera sa hapon hanggang gabi. Okay yan ah. Diba? Huy. Pero nga, Kuya, nandiyan na naman yung mag-aarang kotse. Oh. Isang linggo, magbakasyon ako. sino yung mga lalaking yan? Sila yung kasama nung kaibigan nung nakatira dyan sa may kabilang apartment. Na pag pumupunta dyan, lagi may kasamang bantay. Isa dun sa may loob, isa sa may pintuan, tapos 2 dun sa may kotse niya. Sino ba yung babae dyan sa apartment na yan? Hindi mo pa ba nakikita? Magandang babae yung pag umaga yung malakas magpatugtog ng music. Liga. Okay. O sige, tatawagan kita sa makalawa. Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis. Kung hindi kita madadaanan, pasusundo na lang kita. O sige, Daddy. Basta yung pasalubong ko, yung promise mo, ha? Si Vince ang bahala doon. Paalala mo sa akin ha. Sige, Vince. Huwag mong kakalimutan kundi talagang magtatampo na ako, Daddy. We will see. Bye-bye. 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 Ingat kayo. Kuya, natipuhan ka ata ah. Ano naman magagawa ko? Patayin pa ako ng mga lalaki na yan eh. Oo nga eh. Sabi nga ni Chupiping, congressman nga raw yung lalaking yan eh. Kayo, wala na naman kayong magawa sa buhay nyo. Kaya pinag-uusapan nyo yung buhay ng kapitbahay.
Oras na ba? Gising ka pa. May tinatapos lang ako. Ba't di mo bukas ang ilaw? Sisira ang mata mo niyan. Eh, baka magising pa si Lando. Alam mo namang hindi makakatulog yan pag maliwanag. Alam mo, konting panahon na lang matatapos na itong paghihirap natin. Pag nakatapos ka ng college, kaganda na buhay mo. Mabibili mo na lahat ng gusto mo. Tapos matitikiman mo pa lahat ng mga nakikita mo sa kaklase mo. Ba't ka natatawa? Totoo yun. Alam mo, kuya, matulog ka na. Antok lang yan eh. Akin na nga yung kamay mo. Tulog ka na nga. Sana sumama ka na lang. What did you do ba at home? Binantayan mo na naman yung uncle mo. Ayoko masermonan na naman ako ng uncle ko. Ikaw rin, nung wala ka, panay ang papel ni Marie Chris Hernandez kay Tofi. Di ba syota ni Marie Chris yun? Yung naka-Toyota Corolla, yung hanggang ngayon ang may eternity? Sino nga ba yun? No, of course not. Last time nakita ko si Marie Chris sa Mars. Yung kadate niya may BMW. Asenso siya. Siguro nakita niya yung Benz ni Tofi. Kaya siguro siya na-excite. Ha, tanga siya. That Benz only belongs to Tofi's mother. He only drives the Lancer. Ikaw, Rowena, have you ridden in Tofi's Benz? Hindi pa eh. O Tof, ayun ang love slave mo. Na-chismis na din si Marie Chris. Huwag nga kayong maingay dyan. Baka ma-high blood pa yan. Pwede ba kita makausap? Tungkol sa ano? Dali lang ha. O sige. May conference lang kami nito. Ano ba? Ano ba? Sinabi ng tama na eh! Ano ba talaga problema mo, ha? Alam mo kung anong pakinamdam ko? Wala ka ng respeto sa akin. Tuwing magkasama tayo, wala ka nang hinahanap kundi ang kama. Ano ba palagay mo sa akin? Ewan ko ba sa'yo? Ano ba palagay mo sa akin? Katulad ni Marie Chris, na makalabit mo na ititihaya na? Baka naman akala mo ganun ako katangat kamanhid na hindi ko alam ang pinaggagawa mo kapag nakatalikod ako. Ano bang big deal sa ginagawa natin, ha? Para bang tayong unang taong gagawa nito? Hindi ako para usan. Hindi ako papayag na dumikit sa'yo hanggang magsawa ka, na parang sapatos at kotse mo. Tofi, Mami? bumaba kayo. Ayoko nang narito kayo sa kwarto. Ayusin mo na nga yung sarili mo. Ihahatid na kita. Sige na. Baka naghihintay na sa akin sa bahay yun. Para bigyan na naman ako ng lecture. Sino? Ang nanay ko. Alam mo talagang hindi kita maintindihan eh. Pagdating sa babae ang tapang-tapang mo, pero pagdating sa nanay mo, pati nguso mo nanginginig. Siyempre, mami ko yun eh. Tapos kung ano-anong dinidemand mo sa akin, pwede ba magpakalalaki ka muna? Sige na, umuwi ka na yung bahay. Nanay mo nag-iinit ng tubig para paliguan ka. Saan ka ba nanggaling? Kanina ka pa hinahanap ni Kuya Nestor ah. Wala akong pakialam. Akala ko ba alas 4 tapos ng huling klase mo? Ikaw ba nagsasara ng eskwelahan mo? Huy! Kinakausap pa kita. Huwag mo akong tatalikuran. Kuya, ano ba talagang gusto mong malaman? Kung saan ako nagpunta, sino mga nakasama ko, kung ano yung mga nakain ko, pati yung mga nakita ko?
Hindi ka na ba pwedeng matanong na matino? Ba't konting bagay lang nagagalit ka kagad? Paano? Nananahimik na nga yung buhay ko dito sa Maynila, pero eto kayo, buntot ng buntot sa akin, ginugulo na yung buhay ko. Anong ginugulo? Masama ba yung mag-alala ko kung saan ka nagsusuot? Ginagabi ka na nga't lahat eh. Para akong tanga dito na naghihintay. Nilipasan na ako ng gutom sa kaabang sa'yo para saluhan mo akong kumain. Kuya, hindi mo na ako kailangan subuan pa. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan. Ano ba? Gabing-gabi na. Nagtatalo pa kayo. Tiyo mo ba yung nakatira dyan? Os, baka naman tiyo-tiyuhan mo lang yan. Anong tiyo-tiyuhin ko lang? Hindi ba bakla yung nakatira dyan? Hindi bakla yun. Sige, sabi mo eh. Hindi siya bakla. Pamangkin talaga kami ni Chupiping. Ice cream gusto mo? Masarap. Pwede nang pagtyagaan yan. Flavor of the month yan, huwag mong isnabin yan. Kala mo ba, mahal to. Marami ako dyan sa loob. Gusto mo ikaw kita? Sige na. Huwag na lang muna siguro, busog pa ako eh. Hiya ka pa eh. Halika na. Halika na. Ano ba? Bilisan mo. Ang ganda ko, ano? Ikaw yun? Oo naman, pambihira ka naman, oo. Halika nga dito. Lahat ng beauty contest sinalihan ko. At nanalo naman ako Miss Friendship. O, say mo. Oo na nga, yan na nga, Miss Friendship. Pambihira ka naman eh. Yun nga ibang sinalihan kong beauty contest, hindi ako nanalo eh. Pero yung mga nanalo naman, wag ka! Pwede mong utusang bumili ng kape. Ay naku, mga mukhang sausawan na pagmumukha. Paano naman kasi, lutong Macau naman kasi, no? Tsaka yung mga judges naman, mga bakar ko kasi mahihina. Hoy, ikaw, anong gimmick mo? Anong gimmick? Gimmick! Anong racket mo rito sa Maynila? May pinagkakakitaan ka ba ng pera? Wala. Naghahanap pa ako ng trabaho eh. Kagagaling ko nga lang sa probinsya. Aray ko. Sandali lang. Yung barko bang sinakyan mo papunta rito, nandyan pa. Pakihabol mo lang, ha? At sumakay ka. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo para makapagtanim ka ng kamote. Ako naman ang taong hindi nawawalan ng loob eh. Pareho pala tayo eh. Tingnan mo ko. Ang dami-dami ng beauty contest ang sinalihan ko kahit natatalo ko. Hayan! Naka-Miss Friendship pa rin ako. Pero alam mo, iba ang gimmick dito sa Maynila eh. Kailangan ginagamit mo ito eh. Tingnan mo, kung hindi ko ginamit ito, sa sandaling panahon pa lang may class na ang buhay ko. Tingnan mo, ayan, ayan, ayan. May class na ang buhay ko ngayon dahil nanalo na ako ng Miss Friendship at may mga gamit na ako. Buti naman swerte ka. Swerte? Oo. Swerte ba ang tawag doon? Palagay ko. Oo, talagang swerte ka mo. Alam mo, kumakain na ako ngayon imported na pork and beans. 59.50 ang isang lata nun. At ang spam ham, 89.50 ang isang lata. At alam mo kung ano? Sandali lang ha. Ito, isang bote ng kape ay 225 ang isang bote ng kapeng nilalaklak ko. Saan ka ba naman makakakuha ng ganyan? Alam mo kasi, feeling ko, close na tayo. Alam mo, yung mga ibang kapitbahay natin dyan, ang sasamang magsalita tungkol sa akin. Akala mo kung sinong malilinis sa mga budhi. Madudumi pa nga sila kaysa sa akin eh. Bakit?
Kumakain ba sila ng imported na pork and beans? At saka nakakatikim ba sila ng spam ham? O yan, nakakita na ba sila ng ganyang klaseng bote ng kape? Aba, yung alam mga air conditioner, meron ba sila noon? Umaandar ba sa kwarto yung air conditioner nila? Yan, yung kinakain mong yan, flavor of the month yan, ube fantasy yan, nakatikim na ba sila yan? I don't think so, honey. Yan. Hindi ko naman hinuhusga ng mga tao sa bali-balita eh. Huwag kang mag-alala. Lahat naman ng sinasabi nila sa'yo ay pawang katotohanan lamang. Okay lang yon. Lahat tayo masaya, di ba? Kung di naman ako nanalo sa beauty contest ng Miss Friendship, di ko rin naman mararanasan lahat ng karangyang ito. Paano nangyari yun? Kasi yung sponsor ng bahay na to judge sa beauty contest. Alam mo, feeling ko talaga close na tayo. Ano na ang pangalan mo? Nestor. Nestor. Ay, Nestor! Gusto mong magbukas ako ng imported na pork and beans? Sige, busog na busog ako. Gago. Sa tanang buhay mo ngayon, ka lang yata makakatikim ng imported pork and beans, hindihan mo pa. Sandali i-celebrate natin ang pagka-close natin. Ano nga palang pangalan mo? Ay, akala ko pa naman close na tayo. Jocelyn, with capital J. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi mo dapat sinagot ng ganun si Kuya Nestor. Pati si Chopiping galit na sa'yo. Wala akong pakialam. Ano bang nangyayari sa'yo? Simula nung nakatikim ka ng mga kinakain ng sosyalera mong mga kaklase. Sandali, Lando. Hindi mo kasi ako naiintindihan Kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi niyo ako maiintindihan. Kung ano man ang problema mo, malaki pa rin yung utang na loob mo kay Kuya Nestor. Kaya habang buhay ako patatali sa klase ng pag-iisip niyo. Alam mo, Lando, tuwing pupunta ako ng eskwelahan, nararamdaman ko na hindi ako bagay sa kanila. Doon sa mga klase ko, sa mga kaibigan ko. Pero tuwing uuwi ako dito sa bahay natin, nararamdaman ko na... Ano? Na hindi ka rin bagay sa amin, ganun ba? Mahiya ka naman. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatalikuran yung pinanggalingan mo. Bakit? Kailan ba naging kasalanan ng mga harap? Ano magagawa ko kung marami akong gusto sa buhay ko? Lando, ayoko na hanggang dito lang. Bahala ka sa buhay mo. Basta ang alam ko nakakasakit ka ng tao. I hope you realize that we are concerned about you, Rowena. Hindi sa tinatakot kita, pero may mga bagay na dapat mong ayusin sa iyong pag-aaral. Hindi ito ang kapasidad ng iyong pag-aaral. And unless you improve your grades, hindi mo maabot ang required grade point average na kailangan mo para ma-maintain ang iyong scholarship. Rowena, Ma'am? meron ka bang mga problema? Wala ho. Is there anything we can do to help you? Alam kong may mga adjustment problems, naiintindihan naman namin, pero... Ma'am, I'll just try harder. Kailangan, Rowena. Dahil kung hindi, mapupuwersa ang university na i-withdraw ang iyong scholarship. Ano ka ba? Kanina ka pa namin hinihintay sa parking lot Ano ba nangyari sa'yo? Ay, nako. Tinotopak na naman si Toffee. Nainip na dahil baka mabukas siya nag-cut ng classes niya. O ano? Sasama ka ba o hindi? O sige.
teka! Oh, Rowena! Hoy! Pupunta! Halika nga rito, Toffee! Ba't nag-emote siya kaibigan mo? Baka inaway mo na naman. Baka wala ka naman nabigay na assignment. Anong tinitignan mo dyan? Wala. Lahat. Tingnan mo nga naman. Yung ibang tao, halos mamatay na sa kakatrabaho. Pero hindi nila matitikmang tumira sa ganito kalaking bahay. Pero yung ibang tao naman, nagkataon lang na pinanganak sila sa tamang pamilya. Parang ang dali-dali. Hindi na nila kailangan maghirap pa. Nandito na lahat. Sira ka pala eh. Hindi naman pinaghirapan ito eh. Kung hindi nakatatlong asawang mayayaman ang nanay ni Denise, akalang ba magkakabahay sila ng ganito? Lahat ng wealth nila ay nahakot lang ng nanay ni Denise sa mga lalaking kanyang pinatulan at naisahan. Ganun lang? Oo naman no. Swerte si Denise. Magandang nanay niya. At yun lang ang puhunan niya. Why do you think every year nagpapabanat siya ng muka at nagpapahigop ng taba? Hoy, Lando! Ito ang asikasuhin mo. Mamaya na yan. Sandali lang. Ilang taong ka na? 16 po. Magkano kinikita mo rito? Sapat lang ho. Gusto mo bang kumita ng ekstrang pera? Madali lang. Walang kahirap-hirap. Malaki pa bayad. Anong trabaho? Anong oras natatapos ang trabaho mo rito? Ano bang tinapos mo? Walang nakalagay dito eh. Grade 2 po. Sa amin, sa probinsya. Pero maabildad po ako eh. Kahit anong trabaho. Lalong-lalo na sa makinarya. Mapapag-aralan ko po yan. Kasi iyo. Kailangan ko talaga nitong trabaho eh. Tsaka, kahit ano, mapapag-aralan ko yan. Villanueva, naiintindihan ko sitwasyon mo. Kaya lang eh. Sir, kailangan ko itong trabahong ito eh. Matagal na po ako naghahanap ng mapapasukan. Malinis naman po record ko eh. Wala akong nagawang kasalanan. Hindi ako lumabag sa batas. Nandirito naman ang address mo eh. Pakukontak na lang kita kapag nangailangan kami ng... Sir, kahit anong trabaho, basta malinis, handa po akong isugal yung pagod ko eh. Magkaroon lang ako ng trabaho talaga. Nagkataon lang kasi na... Sir?
Si Jocelyn? Oy! Meron sana ako ibabalita sa'yo eh. Ah, ganun ba? Eh, nagmamadali ako eh. Nakakuha na ako ng trabaho. Talaga? O sige, mamaya bumalik ka dito ha. Mag-uusap tayo. O sige, bye-bye. Gusto ko lang sana ibalita sa'yo. Oo, sige, bye-bye. Kapit-bahay ko lang yun, ano? Sa una lang ho yun. Ang importante, nakakuha na ako ng mapapasukan, di ba? Meron na akong trabaho. Eh pag nakita naman nila kung gaano akong kasipag, kung gaano akong kabilis matuto sa mga pinapagawa nila, eh mabilis na ang aking pag-asenso niyan. O ano, kita mo na, di nakahanap din ako ng trabaho. Ikaw lang, wala kang bilib sa kapatid mo eh. O ba't ganyan ka ako makatingin? Wala. Gising ka pa naman, ano? Kasi bukas pa naman yung ilaw eh. Bakit? Oh, halika, magsapatos ka. Bakit? Eh, hindi ba nakahanap ka ng trabaho? Eh, di lilibre kita. Huwag na. Pambihira naman to. Minsan na nga lang ako manlibre kahit hindi ko birthday o Pasko eh. Mag-base ka na nga, ang arte nito. O, diba? Di hamak na mas masarap dito kaysa dun sa hotel na kinainan namin ni Dad kanina, oh. Tatay mo? Hindi, si Congressman. Naku, ang sarap talaga dito, oh. Alam mo dun sa kinainan namin kanina, ang pait-pait naman ng pagkain. Eh, magaganda lang yung platong pinaglalagyan, pero pare-pareho din ang pagkain. 2,500 pang nagasto ni Dad, sayang talaga, no? 2,500? Buti hindi kayo nabundat doon sa dami na kinain nyo. Nabundat? Ang papait ng pagkain doon. Di ba sinabi ko na sa'yo, hindi ako nakakain? Mabuti pa dito. Naku, ang sarap-sarap talaga. 12.50 nga lang ang gagastusin natin. Akala mo ba? Sigurado ako dito. Ang alikabok ang nagpapasarap sa pagkain. O, say mo. Sige, kain ng kain, ha? Jocelyn, madalas pinagayabang mo na may utak ka, di ba? Bakit? Bakit ano? Ang dami naman ibang pagkakakitaan, di ba? Ang dami-dami mo namang tanong. Eh, yung nanay ko tuwing umaga tumatawag sa akin, hingi ng pera. Kanina, 5,000 daw gusto niyang pera. Yung mga kapatid ko naman, yung isa gusto mag-dentistry, yung isa gusto mag-doktor. Aba, sabi ko, please lang, mag-nursing ka na lang. Ano naman ang koneksyon nun sa sinasabi ko? Anong koneksyon nun sa tinatanong mo? 3 kapatid ko ang pinapakain ko at pinag-aaral ko. Yung nanay ko naman tuwing umaga, pagkagising niya, ang ginagawa niya, humingi siya sa akin agad ng pera. 4,500 ang binabayad ko sa apartment ko, 2,500 sa Meralco, then meron pa akong aircon, mahigit 300 ang ginagasta ko sa telepono, then meron pa akong extension, meron pang nawasa, may pang grocery pa, at meron pa bang palengke. Ano pa ba naman ang gusto mong sabihin ko sa'yo para malaman mo na kailangan ko makiride doon kay Congressman? Kaya nga next year gusto ko magka-baby na eh. Gusto mo naman magkaanak. Akala ko ba nagkakandalula-lula ka na sa gastos mo tapos gusto mo magkaanak? Eh, syempre, pag nagkaanak na ako, no, mas lalakas ang kapit ko kay Congressman. Ikaw naman, no? Dahil lang doon gusto mo magkaanak. Alam mo kung minsan, gusto kong isipin na hindi ka tanga, pero tanga ka nga yata. Syempre, pag dalawa na kayong sinusuportahan, eh di mas lalaking allowance ko kay Congressman. To talaga, mag-isip-isip ka nga, no? Nagka-shota ka na ba? Dati. Amin. O anong nangyari? Wala. Malabo eh. Ikaw, nagka-shota ka na ba? Oo. Ano nangyari? Wala. Ay, wala rin. Malabo rin. Pareho tayo. Oo nga eh. Malabo natin. Sinabi mo pa. Hindi. Siguro sila malabo. Malamang. Dadan! Dadan mo ba? Ayan! Ayos! Hoy! Tulungan mo ako. Kaya na. Atras konti! Okay, sige. Binibigla mo eh. Kahit magkanda kuba ka sa pag-aakot sa mga kahuna yan,
Hindi lalaki sweldo mo rito. Salamat pare ha. Okay lang. O sige, salamat ah. Sige. Bye. Rowena! O sige na, Okay ka lang? okay lang ako. Sino ba yan? Houseboy namin. Sige na. Huwag mo akong talikuran pag kinakausap kita. Ano ba inaangal mo? Sino yung mga lalaking yun? Bakit ka sumasama sa kotse na puros lalaki sakay? Eh ano naman ang masama doon? At ikaw, bakit ka naman dumidisplay pa sa harapan nila? Anong dumisplay? Bakit? Wala na ba akong karapatang humarap sa mga kakilala mo? Ang hirap kasi sa'yo. Puro sarili mo lang iniisip mo, sarili mo lang. Nakita mo naman mga kasamahan ko yan sa eskwelahan. Mga kaibigan ko yan. Tapos ikaw haharap ka ng ginasuot mo? Ano na lang ang sasabihin nila? Ba't ano ba kailangan magbarong Tagalog ako at sumunod sa mga hayop na yon? Paano ka rin-respetuhin ng tao kung ikaw mismo wala kang respeto dyan sa sarili mo? Pati tuloy ako nadadamay sa'yo! Ako, hirap na akong alagaan tong pagkatao ko, pero ikaw, hinihiya mo pa rin ako sa harapan nila. Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo ginagamit yung utak mo! Kailan mo ba ako sinugot-sagot ng ganyan, ha? Magisi ka nga sa pagkatao mo, kaya walang asenso yung buhay mo eh! Oo. Huwag mo nang patuloy. Narinig mo yung sinabi sa akin? Oo, narinig mo? mo. Nandyan lang naman ako. Sira ulo yung huwag mo nang patuloy. Halika na nga. Salamat, Jocelyn. OA mo, ah. Kasalanan mo rin yan, eh. Hinayaan mong paikot-ikutin ang utak mo niyang kapatid mo. Yan ang nangyari sa'yo. Yan ang napala mo. Kapatid ko siya eh. Ako na lang ang kanyang inaasahan. Batukan kita dyan, eh. Nestor, aminin mo na sa sarili mo. Darating at darating ang panahon na hindi ka nakakailanganin niyang kapatid mo. Sa inaas na pa lang yan, eh, malapit ka nang itapon. Maniwala ka sa akin, malapit na yung mangyari. Mabait ang kapatid ko, Jocelyn. Yung mga taong nakapaligid lang sa kanya, sumisira sa kanya eh. Lahat naman ng tao, kahit ganong kasama sa labas, meron pa rin niyang kabutihan sa loob. Sino ba naman yung gustong maging masama, di ba? O sige, lagukin mo na yatang matapos na yung problema mo. Oh, ba't hindi ka pa pumapasok? Eh, nawawala ho yung ballpen ko. Dito ko lang ho nilagay kagabi. Ginamit ni Lando. Tanong mo na lang kung saan niya nailagay. Lando? Lando? Sandali lang, naliligo pa ako. Eh, saan ba nilagay yung ballpen? Ikaw to huling gumamit. Nandyan na ako. Bakit mo pinakikilaman itong mga to? Saan mo na kuya yung perang yan? Wala ka na dun. Huwag mong sabihin yan ang kinikita mo sa gasolinahan. Sabing wala ka ng pakialam dito eh. Bakit ba ang kulit mo? Siguro wala rin pakialam si Kuya Nestor pag nalaman niya to. Huwag mo sasabihin kay Nestor. Teka, magkano ba kailangan mo? Baka pwede, balatuan na lang kita. Hindi ako nabibili ng ganyang halaga lang. Basta ako, wala akong ginagawang masama. Hindi ako nagnanakaw. Pinaghihirapan kong makuha itong mga to. Wala akong sasabihin. Pero kung tatanungin ako ni Kuya Nestor tungkol dyan, hindi ako magsisinungaling. Winalang mo yung ballpen ko.
Nestor, sandali. May pupuntahan ka ba? Ako? Wala. Gusto mo, sumama ka sa akin. Saan? Tagal-tagal mo na rito sa Maynila puro trabaho at bahay lang ang nakikita mo. Mag-enjoy ka naman kahit paminsan-minsan. O ano, sama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Mukhang mamahalin dito Okay lang, para hindi naman tayo magbabayad nito Darating yung kaibigan ko. Tsaka, ipapakilala rin ako sa'yo. Sino? Sabihin na lang natin parang tulong ko na sa ito. Total, matagal naman na tayong magkakilala. Tsaka, nagkagaangan na tayo ng loob sa isa't isa. Uy! Oh, hi! O ano? Kanina pa ba kayo? late. Kararating lang Ang namin. hirap kasi maghanap ng parking space Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Ha? Siya nga pala, si Nestor. Nestor, ito yung sinasabi ko sa yung kaibigan ko, si Robert. Hi! Pare. Siya nga pala si Tony. Tony, si Nestor. Kumusta ka? Mabuti pa. Huwag mo na akong pupuin. Halos magkasingilid naman tayo Teka, umorder na ba kayo? Hindi pa Hinihintay namin kayo. Minu. Waiter! Minu! Uy, Tony. Ano? Kasi gusto ko bumili ng yung mga plato ba? Ano nga tawag doon? Yung carnival glass? Yun, carnival. Oo. Popular ngayon yun, yung na pinagtitripan ko Talaga? Meron ba sa shop mo? Oo, meron pa. Ay, talaga? Oo. Uy, sige na, bentahan mo naman ako. Oo, ikaw pa. Okay lang tayo pupunta. Bukas. Ay, good! Mga anong oras? After lunch. O pare, ba't hindi ka pa sumabay sa kanila? Oo nga naman, doon din naman kami dadaan. Salamat. Halika na, sumabay ka na. Oo nga naman. Salamat talaga. Halika na nga, naimpyerna na ako. Tara. Sandali, hayaan nyo kakausapin ko tong kaibigan ko. Huwag na, sumabay ka na dyan. Hintayin nyo ako. Pare, ano bang problema? Frankie, maaaring hindi kasing talas ng utak ko laman ng bao mo. Pero hindi ako ganun katanga para hindi malaman kung anong tulong ang gusto mong ibigay sa akin. Pare, ano bang masama sa ginawa ko? Mabait naman si Tony At kung may kakailanganin ka sa kanya, hindi pa ako namamatay sa gutom. Pare, umiiral na naman yung kayabangan mo. Wala ka na may pagyayabang. Respeto ko sa aking sarili. Pare, mabubuhay ka ba dyan sa respetong tinatawag mo? Hindi ko masisikmurang gumamit ng ibang tao. Pare, gagamitin ka rin niya. Patas lang kayo. Meron pa rin ako mga paniniwala. Bahala ka. Nestor, paminsan-minsan lang ako magsasalita. Punong-puno na talaga ako. Bakit po, Chupiping? Una, yung kapatid mo. Hindi na masupil. Pangalawa, yung si Lando. Bakit po? Anong ginawa ni Lando? Kauuwi lang. Pati yung kaibigan kong may-ari ng gasolinahan, inaangal yang si Lando. Paminsan-minsan lang daw kung pumasok. Madalas nagbubulakbol. Parati naman pong umaalis dito yan Oo nga. Pero saan naman nagpupunta? Nestor, nananahimik ang buhay ko dito. Nagmagandang loob akong kupkupin kayo. Malinis ang konsensya ko. Halika nga dito. Halika! Ano to sinasabi ni Chupiping ko sa pagpapabaya mo sa trabaho mo, ha? Saan ka ba nagpupunta kung hindi ka pumapasok? Paminsan-minsan nanonood ako ng sine. Ayan! Ayan, Nestor! Yan ang nga ba sinasabi ko Tarantado ka talaga. Pati ba naman ikaw? Nestor! Tulungan niyo ako! Sino yun? Si Jocelyn! Huwag kayong makikialam dyan! Jocelyn! Huwag kang aakyat! Jocelyn! Tawagan mo si Eugene. Oh. Jocelyn! Nestor! Wala akong ginawang masama! Jocelyn! Hindi ko siya pinatay! Anong ginagawa mo? Napatay na ba siya? Nestor! Tumahimik ka! Tulungan
Tulungan mo ako! Paano ka nakapasok dito? Maniwala kayo! Wala ako! Ano nangyari? Ito mo rito! Ayusin mo yung auto! Ikaw, samahan mo! Handaan niyo yung auto! Tumawag kayo ng doktor! Tumawag! Huwag ka sabing makialam eh! Patahimikin mo yan! Ano yun? Ano yun? Tawagan si Padero! Isa na yung pinto sa baba! Huwag magpapasok kahit sino! Wala akong ginawa! Alam mo, tumahimik ka! Sasampalin kita! Hayop ka! Sir! Sir! Tama na. Sir! Tama na. Sa kotse. Tara. Ano ho bang nangyayari dito? Gumanti lang ang Diyos. Hoy! Umalis na kayo dyan! Huwag kayong harang-harang dyan! Dami! Hindi ko siya pinatay! Wala akong kasalanan! Hindi ko siya talaga pinatay! Bigyan lang inatake! Wala akong kinalaman! Ano bang malay ko? Tumahimik ka muna. Ako muna magsasalita. Maniwala ka sa akin! Makikinig ka ba o kailangan patahimikin pa kita? Ang nangyari dito ngayon, sa atin-atin lang. Huwag kayong makikipagdaldalan o makikipagkwentuhan kahit kanino. Hindi dapat makarating to sa mga usyoso sa periodiko. Naintindihan nyo? Paano ko may magtanong sa amin? Magsisinungaling kayo. Kung anong maririnig nyo sa mga balita, yun ang nangyari dito. Hindi nyo kilala si Congressman at wag na wag kayo magbibida sa mga nangyari dito ngayon. Maliwanag, Jocelyn? Oo. Dahil kung magsasalita kayo, ako mismo ang babalik dito. At hindi para maghatid ng pera o sunduin ka para ipasyal. Ibang usapan na yun. Nestor, hindi ko naman siya pinatay eh. Hindi ko siya pinatay. Tingnan mo nga yung sinulat nila. Kasama daw niya yung misis niya nung namatay siya. Andun daw sila sa birthday party nung inatake. Kaya nga nandito si Martin eh. Dahil ayaw nun ng party. Tapos sasabihin nila doon inatake. Hindi na nga sa isang kama natutulog yung mag-asawa eh. Eh, ba't di nila sinabing totoo? Siguro, hindi sila interesado. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Kung kaya ko ba eh. Halika, samahan mo ko. Saan? Pare, Oo. dito ko magbantay. Sige. Jocelyn, huwag na kayo pumasok. Hindi naman kami gagawa ng skandalo eh. Gusto lang sana niya makita si Congressman. Maraming tao sa loob, puro opisyal. Vince, sandali lang naman kami. Gusto ko lang naman makita. Baka Hindi kami magkagulo pa, magugulo. Jocelyn. Huwag na. Ma'am, doon na lang po kayo sa loob. Ikaw si Jocelyn, hindi ba? Oo. Nasa loob ang aking 3 anak. At ang kanilang mga kaibigan. Nandiyan dyan rin ang mga kasamahan ni Martin. Kung meron ka pang konting natitirang respeto para sa asawa ko, hindi ka papasok. Wala ka na makukuha kay Martin.
napakinabangan mo na siya. Iwan mo ng tahimik ang aking asawa. Dahil kung manggugulo ka, ipapapatay kita. Vince, pakisamahan na sila sa labas. Alam na ho namin yung palabas. Ma'am, tayo na po sa loob. Hindi mo naman kasi talaga sila masisisi. Andun yung pamilya eh. Ganyan naman lagi eh. Lagi na lang akong nasa likuran eh. Umaasam-asam, papansinin, naghahanap ng atensyon. Kaya heto, nagkakalat ako, nababaliw. Kung ano-anong kalokohan ang ginagawa para lang mapansin. Pero wala rin. Naaalala lang naman nila ako pag may kailangan sila sa akin eh. Huwag kang mahahabag sa sarili mo. Masama yan. Lintik na buhay to. Kanina tumawag na naman yung nanay ko. Nangihingi ng pera. Pambayad daw sa tubig at ilaw. Yung mga kapatid ko naman, nangihingi na naman ng pera sa kanilang darling sister. Kailangan daw nila ng pambayad sa kanilang tuition fee. Eto naman ako, isang mabuting anak. Ibinibenta na ang kaluluwa, masunod lang ang lahat ng hilig ng mga kapatid ko. Di bali nang wala akong kaluluwa, basta lahat sila masaya. Ganun naman, di ba? Sinusunod ko naman lahat ng gusto nila. Naging mabuti akong kapatid, mabuting anak. Kahit nga sinusumpa na ako ng Diyos, okay lang. Lahat naman ng tao dumadaan sa paghihirap. Pero sobrang-sobra naman yun sa akin, no? Hindi na to galing sa langit eh. Alam mo ba, hindi na to galing sa langit. Tinutuya na ako. 15 anyos pa lang ako, naglalandi na ako eh. Para lang may mayukang pera sa bahay namin. Tapos alam mo ba, doon sa beauty contest, pinagtripan ako ng lahat ng mga judges at mga sponsors. Alam mo bang napala ako? Ayan, Miss Friendship! Ang napanalunan ko, isang tong supply ng toothpaste at ang shampoo! Ang linis-linis ng buhok ko, pero ang dumi-dumi ng kaluluwa ko! Pinagtatawanan nila ako! Dahil kabit daw ako ng congressman, nakakadiri daw ako! Di bale lang meron silang karangyaan! Binibigyan ko sila ng buhay pero ko, wala na akong kaluluwa! Okay lang. Miss Friendship naman ako, di ba? Okay lang yun. Nestor, paano na ako ngayon wala na si Martin? Anong gagawin mo sa buhay ko? Jocelyn, hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Uy, huwag kang mawawalan ng loob. Kahit na magdasal ako, hindi na yata ako pinakikinggan ng Diyos eh. Naririnig ka ng Diyos. Bakit hindi niya ako tulungan? Sino ba ang Diyos, Nestor? Sino ba ang Diyos? Ikaw lang naman ang umiiwas sa kanya eh. Di ba ang Diyos pa nga ang tagapagligtas? Bakit ako nagkakaganito? Okay na to. Sorry Alam mo, Nestor, ang pinakamasakit sa lahat, mahal ko rin pala yung gagong yun. Wala na siya, patay na. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Wala na. Wala na.
Wala pa siya ng 5 minutes, umispit na tayo. Ba't saan ba nagpunta si Rowena? Kinausap yung professor niya sa economics. O yan na. Akala ko ba sandali ka lang? O anong problema mo? Ayaw akong bigyan ng makeup exam ni Mr. Fortese eh. Tofi, baka makasiya ko sa eco. Pasado ka naman pala eh. Anong problema dun? Tofi, hindi ako aabot sa requirement para ma-maintain kong scholarship ko. Sasama ka ba o hindi? O magpapamood ka lang dyan? Paano nangyari yun? Kuya, huwag mo na akong sisihin. Galit lang talaga sa akin yung professor ko. Hindi magagalit sa'yo, professor mo, kung walang dahilan. Hindi mo pa nga naiintindihan yung pulot dulo ng problema eh. Ako na kagad paparatama mong may kasalanan. Paano na yung aral mo? Paano pag huminto na yung scholarship? Hindi naman natin kayang bayaran yung matrikula sa eskwelahan. Alam mo, maigi na to. Bumalik na tayo sa probinsya. Ayoko nang bumalik doon. Ano pang gagawin natin dito? Kaya lang naman tayo lumuwas dahil sa aral mo eh. Hindi na ako babalik sa probinsya. Dahil di mo maiwan yung mayayabong mong kaibigan, di ba? Yun naman dahilan kung ba't nagkaloko-loko yung aral mo eh. Dahil wala kang inatupag dito, kundi makisama dyan sa mga barkada mong mayayabang. Paano mo nasasabi yan? Ni hindi mo pa nga sila nakikilala eh. Ano ba talaga pinunta mo dito sa Maynila? Ha? Ang mag-aral o makihalo sa mga kaibigan mo? Ba't ano pa palagay mo sa sarili mo? Pag nakihalo ka sa kanila, mahawaan ka na kayamanan? Kuya, wala silang kinalaman sa problema ko. Kaya wala ka rin karapatan na sumbatan ako! Huwag mo akong tatalikuran, bastos ka! Tangina ka, Rowena, huwag kang ganyan, ha? Huwag mo ipagmayabang sa akin yung mga tanga mong kaibigan, ha? Sino kaya ang tanga? Sino kaya hindi marunong bumasa, ha? Sino kaya natatarantang humawak ng lapis dahil ni pangalan mo, hindi mo natutunang isulat? Ano sabi mo? Oo! Dumidikit ako sa kanila. Dahil alam kong may kinabukasan ako. Dahil alam kong may mararating ang buhay nila. Kung mananatili ako sa'yo, ako, mahahawal sa kamalasan mo! Alam mo, kahit na anong gawin mo, hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang! Nestor! Tangina mo! Tama na yan, Nestor! Tangina ka! Nestor! Awat na, Nestor! Tangina mo! Gusto mo umalis? Ha? Gusto mo umalis? Nestor! Sige! Umalis ka! Dito! Lumayas ka! Lumayas! Lumayas ka! Awat na, Nestor! Lumayas ka! Tama na! Magmula sa araw na to, bahala ka na sa buhay mo! Kung kinahihiya mo ako, kinahihiya rin kita! Wala ka utang na loob! Lumayas ka! Lumayas ka! Utang na loob! Umalis ka na dito, ha? Hindi kita kilala. Layas! Kung ano man ang utang ko sa'yo. Nabayaran ko na.
Ano na naman ba nangyari? Bakit nagwawala ka kanina sa telepono? Halika na nga dito. Huwag ka na magdrama dyan. Paano kita matutulungan? Ilayo mo ako. Rowena, hindi ka pwede sa bahay namin. Hindi papayag si Mami. Pwede ba kahit minsan panindigan mo naman ako? Akala mo ba kung meron pa ako ibang malalapitan, hihingi pa ako ng tulong sa'yo? Eh ano nga gagawin ko? Eh wag mo naman akong pabayaan. Tofi, gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang pabayaan ngayon. Bahala na. Sus! Tingnan mo tuloy yung nangyari dyan sa kamay mo. Eh di namamaga ngayon. Paano ka papasok sa trabaho niyan, ha? Dami mo talagang kalokohan, oo. Kakabaka-baka pa ngayon. Di mo tuloy alam kung nasan yung kapatid mo. Wala akong pakialam sa kanya. Mamaya kung kanino pa mapasama yun, mag-alala ka lalo. Parati naman niya pinagyayabang yung utak niya eh. Tsaka yung mga kaibigan niya. Di doon na lang siya. Hi! Hay nako, makaalis na nga. Tawagan mo na lang ako pag kailangan mo ako, ha? Hindi naman ako aalis eh. Kunyari ka pa. Kilala kita. Pastor, si Lando. Bakit po? Nasa presinto. Hinuli ng pulis. Nakawala yun nandun sa kotse. Natunugan yata yung pagdating namin. Pero tong pinsan mo, hinabol pa namin. Ano ho ba nangyari? Hindi yata alam ng pinsan mo yung mga katarantaduang pinagagagawa niya eh. Alam mo ba, siya ang nagdi-deliver ng mga kontrabando ng isang grupo na matagal na naming sinusubaybayan. Eh ano ho ba yung kontrabando? Ang ibig sabihin nun ay kung anong klaseng drugs. Eh tatanga-tanga naman kasi basta lang kumita ay kung ano-ano pinapasukan. Tinatanong nga namin siya kung sino nagbibigay sa kanya ng mga drugs na dinideliver niya. Ni pangalan eh, hindi kilala. Ganun naman po pala eh. Baka naman pwede niyo na pong pakawalan na si Lando. Bata pa naman yun eh. Kaya nga pinatawag kita. Dahil balita ko ikaw nag-aalaga dyan. Bantayan mo yung pinsan mo, responsibilidad mo yun. Hindi biro-biro yung mga ginagawa niya. Kilala mo ba kung sino-sino yung mga kadil niya? Masasamang tao yun, pumapatay, makakuha lang ang gusto nila. Naintindihan mo ba? Opo. Ako na pong bahala sa kanya. O sige, labas mo na. Halika, kunin mo yung alaga mo. Salamat po. Lando, lalabas ka na raw. Ikaw kasi. Halika na nga rito at pakaikulong ka pa uli dyan. Dali, bilisan mo. Ikaw talaga napakatanga mo. Hindi mo alam kung ano pinapasok mo mamaya dyan. Oh! Oh, anong ginawa ni Lando? Bakit na presinto? Ano bang ginawa mo? Tarantado ka! Ano ba ginawa ko sa inyo? Parang katihin niyo ako ng ganito! May mali ba akong ginawa sa inyo? Ano ba? Halika! Mami, may tubig mo! Ano ba gusto mo sa akin? Ano ba gusto mo sa akin? Hirap na ako. Pinipilit ko maging malinis para sa inyo. Para sa mga pinapapasalan niyo sa akin. Bakit ganito pa susukulin niyo sa akin?
Tama na yan. Halika nga rito. Halika nga. Sinabi na nga niya dito! Makinig ka sa akin, ha! Oras na malaman ko na nakipagkita ka pa sa kanila. Papatayin na kita, kaya sa abutan ka pa nila. Ha? Narinig mo ba ako? Ha? Narinig mo ba ako? Opo. Ha? Opo. Iniisip mo na naman yung nanay mo. Malis kasi tayong hindi nagpapaalam. Eh ano naman ngayon? Muwi na tayo. Paano na ako? Iniisip mo ang sarili mo, paano naman ako? Dinala na nga kita rito sa rest house namin eh. Pag nalaman to ng mami ko na nagdala ko dito ng babae... Sandali. Napag-usapan na natin to ah. Akala ko ba pananagutan mo ako ngayon? Kung ikaw may problema, wag mo ako isasabit. Ang problema, nadadamay ako lagi eh. Labo-labo ng utak mo. Problema niyan, pati ako sumasabit eh. O ano? May depresya ba? Wala pare. Tatanong lang sana ako sa'yo eh. Ano yun? Si Lando, nakita mo ba? Lando? Oo. Yun, oh. Salamat ah. Okay lang. Simple lang ang gusto ko sa buhay. Gusto ko tahimik kami. Nestor, may tawag ka sa opisina, pinsan mo daw. Kung pwede yung mga tawag niyong personal, huwag niyo iparelay dito sa telepono natin, ha? Pang business lang itong telepono natin dito, okay? Ha? Hello? Kuya? Kuya, tulungan mo ako. Hinahabol nila ako. Sino umahabol sa'yo? Yung mga nabigay sa akin ng pera. Yung pumunta sa gasolinahan. Kuya, galit ata sila sa akin eh. Huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita. Saan ba yung kinalalagyan mo? Wala na akong pera. Bakit ka nila hinahabol? Baka akala nila sinumbong ko sila. Kuya, natatakot ako. Pumunta tayo sa pulis. Ano naman kabutihan madudulot nun? E di mas lalo naman sila nagalit sa akin yan. Eh kesa naman tatakbo-takbo ka dyan na para kang daga tuwing makikita mo yung mga kalaban mo. Halika na! Halika na! Ayun! Dali mo! Doon!
Tara, para tingnan natin. Kuya! Kuya! Tulungan niyo ako! Kuya! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kuya! Kuya! Pumila kayo! Ano kayo? Kuya! Kuya! Tulungan niyo ako! Tapihan ba kayo? Tulungan niyo ako! Nestor? Nestor! Ano na namang katangahan tong ginawa mo sa sarili mo? Nestor! Nestor! Sabi mo mag-aalalayan tayo, di ba? Huwag mo akong iiwan. Pangako mo sa akin, di ba? Ano ka ba? Mag-isa na lang ako ngayon. Hoy! Wala na akong kasama. Nestor, naririnig mo ba ako? Nestor! Rowena. Rowena. Nestor? Nestor? Saan ko hanapin ang kapatid mo? Kung ikaw nga, hindi mo alam kung nasan siya eh. Hoy! Hoy, naririnig mo ba ako? Magpakatatag ka naman, oh. Nestor, wag mo akong iwan, please. Nestor! 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 What do you mean by help you? 4 na araw kayong nawala dito. Yung nanay mo, hysterical na. Lahat kami naaway. Akala niya, tinatago ka namin. Kasi yan, ayaw pang umuwi. Nagpauto ka naman. Ay nako, biro mo kung anong klaseng gulo yung pinasukan mo. Buntis ba? Hindi. Hindi pala eh. Ba't mo tinanan? Hindi ko itinanan. Nagpasama lang. For 4 days, nawala ka. Hindi ka man lang pumasok sa eskwela. Na hindi ka man lang kumontak kahit kanino. Denise, nag-iisa ka lang naman dito sa bahay eh. Baka pwede ditong... So that we can get involved with your problems? Mahiya ka naman, Tofi. Paano naman kayo may involve sa... Eto nga't wala kaming kalam-alam, hinaharas na kami ng mami mo. Yan pa kayang ampunin ni Denise yung babaeng yan? Thank you na lang. Sumunod ka na lang kung gusto mo. Nang yung babae yan. I knew it naman the first time I saw her. Manggagamit talaga yung babaeng yan. Tofi, sandali. Bakit ka ba nagmamadali? Saan ba tayo pupunta? Tumahimik ka nga, hindi ako makapag-isip. Ikaw na nga ito nagmamadaling umuwi. Ikaw pa itong mainit ang ulo. Paano hindi tayo uuwi? Ubus na ang pera ko. Inubos na natin. Saan ba tayo pupunta? Sumakay ka na lang. Saan ka nang galing? Sa rest house. May iwan ka muna dito, Iha, ha? Mag-uusap lang kami ng anak ko.
Mami? Why, you idiot! Anong ginawa mo? Inuwi mo pa dito ang babae mo. Mami, wala akong magawa. I warned you about that girl. Pero pinakinggan mo ba ako? 4 na araw ko sa mo dinalang babaeng yung pagkatapos hiharap mo sa akin. Tell me the truth. Did you get married? Good. Go and get her out of my house. Mami, ayaw kong kumala sa akin eh. I don't care kung kailangan mong kalad ka rin ng babaeng yan palabas ng bahay na ito o tatawag ako ng pulis to kick her out. Mami, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. I'll make this clear for you, Toffee. Either umalis ang babaeng niya sa bahay na ito na nag-iisa o pareho kayo mawawalan ng tirahan. Mamili ka. Rowena, meron ka pa bang mga gamit na naiwan sa kotse ni Toffee? Wala po. Well, kung ganon, ang driver ko na lang maghahatid sa'yo. At ikaw na ang bahalang magbigay ng instructions kung saan ka dadalhin. Ma'am, si Toffee po. Nagpapahinga na siya. Ako na lang ang pinaharap niya sa'yo. Ma'am, pwede ko ba siya makausap? No. Siguro naman sa 4 na araw na magkasama kayo lahat ng dapat pag-usapan ay naubos na. So, go ahead. Ma'am, kasi po... Alam mo, Rowena, sa trabaho ko, ang dami-daming klaseng tao ang nakikilala ko. So, hindi ang isang katulad mo lang ang pwedeng lumoko sa akin. I don't ever want to see you again. And I forbid you to even talk or see my son. Kilala ko ang uri mo. Umalis ka na. Umalis ka na, Iha, bago kita mabastos. Ma'am, hindi niyo po ako naiintindihan. Ako ang hindi mo naintindihan. Please get out of my house. Go, please. Please just go. Chopiping? Lando? Chopiping? Chopiping? Wala sila dyan. Umalis. Anong oras umalis si Chopiping? Kaninang umaga pa sila umalis. Hindi ka ba pupunta sa libing? Mamayang hapon na ililibing si Nestor. Hindi ba kamag-anak mo siya? Ililibing? Saan? Ano nangyari sa Kuya Nestor ko? Bakit? Hindi mo alam? Ano nangyari sa Kuya Nestor ko? Bayad ko! Kuya ko! Nasaan na ang
kuya ko! Huwag kang lalapit sa kuya mo! Ang basta na hawakan! Saan ka nanggaling? Ha? Wala ka na problema! Patay na ang kuya mo! Ano kuya? Hindi ba't nilait-lait mo pagkatao ng kuya mo? Di ba't kinaya mo siya? Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaganyan ng kuya mo. Hindi nga kayo bagay na magkadugo ng kuya mo. Dahil napakagaling niya para sa'yo! Dahil nakakadiri ka! Ikaw ang nakakahiya! Kuya! Kuya!